Madami talaga dito sa atin sa Pilipinas ang nag-aabang ng bagong Aerox guys, kasi talaga naman napakadami na nga daw pong pagbabago nito. At meron nga po dito sa atin dito sa Pilipinas na iniisip nga nila na hindi na nga daw po ganoon kasulit ang bagong Aerox dahil nga daw po sa bagong engine nito. At ngayon nga guys na naandito na siya sa Pilipinas, pag-uusapan nga po natin ang mga detalye niya at kung ano nga ba ang mga nabago sa kanya at kung sulit pa ba talaga siya. At kung ikaw na nangangarap at gusto mong magkaroon ng Aerox 155 na 2025 model, panoorin mo to guys dahil check na magkakagusto ka pa rin talaga sa motor na to. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Finally guys, naandito na nga po sa Pilipinas ang Aerox 155 Turbo Engine. Yes po, ito nga po yung bagong version ng Aerox na talaga naman pong inaabangan na ang ating mga kababayan, lalo na nga po yung mga may hilig talaga sa mga sporty looking na mga big scoot. Ngayon nga po is pinoproseso na nga po ang pagpapadala ng mga iba't ibang mga unit ng bagong model na Aerox sa mga kasa nga po ng Yamaha sa iba't ibang panig ng ating bansa dito sa Pilipinas. Lalo na nga po dito sa Luzon guys is busy na nga po sila sa pagpapadala ng mga bagong unit ng Aerox 155 Turbo Engine 2025 model. Nung lumabas nga po si NMAX Turbo Engine dito sa Pilipinas guys, talaga naman po marami po ang nagkagusto dito. Pero guys, hati nga rin po ang reaction ng ating mga kababayan dahil iniisip nga po daw nila na masela na nga daw po ang makina nito at wala daw po itong CVT dahil nga daw po sa ito daw po is naka turbo engine na at parang nakakatakot galawin na, lalo na nga po dito sa atin. Hindi naman tayo kayang makipagsapalaran sa kasa pag nagbi-maintenance ng motorcycle. Iniisip pa nga ng iba guys na nakakatakot na ipahawak ang makina ng turbo engine sa mga ordinary motorcycle shop lang. Pero syempre guys, may kinalaman dyan na pag-aaralan naman dyan at hindi naman talaga natin pwedeng pipitsugin ang mga motorcycle shop dahil may mga idea din yan patungkol nga po sa mga bagong lumalabas na mga motorcycle. Pero dito nga guys sa bagong Aerox 155 Turbo Engine guys is baka nga po magbago ang isip mo dahil dun nga po sa NMAX 155 Turbo Engine ang nilabas nila dito sa Pilipinas guys is naka turbo engine na po talaga ang kanyang makina. Pero dito nga po sa Aerox 155 Turbo Engine guys, pero nga po silang inilabas na dalawang variant at yun talaga ang magugustuhan ng ating mga kababayan dahil sa meron talaga tayong mga kababayan na gusto nga pong magkaroon ng Aerox pero yung hinahanap niya is yung sakto lang naman, yung tipong ang habol is yung physical appearance, napakaangas na forma at yun nga po yung kanyang makina na marami nga po akong naririnig na dapat daw magbago man lang ng itsura pero yung makina is yun pa rin, para nga daw po mas kilala na pagdating sa maintenance. Pero bago natin guys pag-usapan nga po yung mga pagbabago patungkol nga po sa bagong Aerox 155 na 2025 model, pag-usapan nga po muna natin kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan doon nga po sa talaga naman pong pinaka-highlights dito sa bagong motorcycle na to, yung naka-turbo engine na Aerox, at alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga detalye patungkol sa kanya. Personally guys, gustong gusto ko din talaga ang motor na ito, yung napakaangas niya nga pong itsura at kahit nga po yung version 1 na inilabas dito sa Pilipinas, talaga namang pinangarap ko talaga ang scooter na ito dahil meron talaga siyang napakaangas na forma. Yun nga lang guys, ang downside sa akin kasi nga po big scoot na siya kung titignan mo. Meron na siyang malapad na body and meron na rin siyang mabigat na weight na masasabi mong kailangan talaga ng malakas na stopping power. Kaso nga lang po kahit nga doon sa version 1, version 2 na inilabas dito sa Pilipinas, ganun pa rin po ang kanyang braking system, naka-drum brake pa rin. Pero dito nga guys sa bagong model ng Aerox 155 Turbo Engine, makakaasa ka nga po na meron siyang magandang stopping power yung kanyang braking system dahil nga po same na nga po siya na naka-disc brake na ang kanyang braking system with
features na talaga naman pong maaasahan natin, yung ABS o anti-lock braking system na makakatulong nga po sa atin para nga po mapanatili niya nga pong hindi maglalak ang braking system mo kapag nabibigla mo nga po ang pagkapisil dito. Syempre guys, isa sa malaking pagbabago nga po sa scooter na ito, yung kanya nga pong makina na ginagamitan na nga daw po ng turbo engine. Ito nga guys is makikitaan mo na hindi mo na kailangan nga po na magtimpla o mag-eksperimento pa ng bigat ng bola, all fly ball kung tawagin pa nga nila. Kasi nga guys, ito is nakapix na meron nga po siya guys na turbo engine na depende sa piga ng throttle mo kung gaano nga ba kalakas ang ibibigay na power ng makina na naka-turbo engine. At dahil nga guys, same sila ng makina ng bagong NMAX 2025 model nga po na naka-turbo engine, same lang din sila na naka 155 cubic centimeter engine displacement na meron nga pong horsepower na 15.2 HP at 8,000 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 14.2 Newton meter of torque at 6,500 RPM, and meron siyang sukat na compression ratio na 11.6:1 at ang kanya naman pong sukat ng bore and stroke is 58mm by 58.7mm. Pagdating nga guys sa kanyang gas consumption, mas matipid nga po siya ng kaunti kaysa nga po kay NMAX Turbo, kasi po ang kanya nga pong gas consumption is 45 km per liter, samantalang si NMAX Turbo po is 42 km per liter. Isa nga po sa top features ng bagong Aerox 155 turbo engine is yung kanya nga pong features na traction control. Alam naman natin guys na isa sa talaga naman po napakasulit na specs and features yung traction control, kasi nga po ang traction control ang makakatulong sa iyo para nga po makaiwas sa pagka-skid, pagkadulas at pagkatumba, dahil ang traction control ang tumutulong para nga po maging same pa rin ang balanse ng same wheels mo. Halimbawa, nagpreno ka sa harapan, ibig sabihin hindi na sila same ng ikot. Si traction control nga po ang magkakat sa ECU para nga po maging same pa rin ang ikot both side ng gulong mo. Meron siyang features na power socket, meron din siyang features na performance damper, T-riding modes, and syempre yung kanyang turbo wide shift, and syempre ito pa sa isa sa maganda sa kanya guys, kasi meron na nga po siyang built-in na Google navigation. Dating nga pala guys sa kanyang features, doon nga po sa ABS o anti-lock braking system, single ABS pa rin po siya. Syempre guys, nakakilis na rin po ito. Magandang features din dahil sa ang kilis is makakaiwas din po para nga po sa mga taong kawatan. Pagdating nga po sa sukat ng kanyang gulong, sa unahan meron siyang sukat na 110 by 80 by 14, at sa likuran naman is may sukat nga po na 140 by 70 by 14. Same sa mga old model guys ng Aerox, siya po is meron pa ring features na BBA. Siya po is naka single overhead cam with 4 valves. Pagdating naman po sa kanyang fuel tank, meron nga po siyang fuel tank na 5.5 liters. Isa nga po sa magandang pagbabago sa bagong Aerox guys, yung kanya nga pong TFT display panel gauge sa kanya nga pong panel dashboard na napakaangas at napakaganda nga po ng pagkakadesenyo, very colorful. Makikita mo nga po talaga lahat ng detalye sa motor dito nga po sa kanyang dashboard. Napakaganda nga po ng pagkakadesenyo nito, and syempre ang kanya nga pong makina is YECBT automatic, and syempre bukod nga dun guys, talaga makikitaan mo rin po siya nang meron pa rin pong magaan na weight na meron nga pong timbang na 130 kg. Pagdating naman po sa kanyang seat height, meron nga po itong sukat na 790mm, at ang kanya nga pong wheelbase is may sukat naman na 145mm. Gusto ko nga po yung pagbabago ng kanyang mga decals na napaka-minimals nga lang po ng pagkakadesenyo, napaka-simple pero napakalakas nga po ng datingan. Talagang kung titignan mo, aggressive nga po, lalo na yung kanyang headlight guys, na lahat nga po ng ilaw nito is LED na nga po. Samahan mo pa po sa meron nga po siyang magandang suspension na naka-telescopic port nga po sa unahan, at meron nga po siya guys na dual shock absorber sa likuran na maaasahan mo maganda nga po talaga ang laro nito sa mga lubak at sa mga sharp corner. Kaya ito na nga guys yung chop na magugustuhan ng ating ibang mga kababayan, dahil alam naman natin guys na hindi naman lahat po is fans ng turbo engine. Dito nga po guys sa bagong Aerox 155 2025 model, marami nga pong variant guys ang lalabas dito sa atin sa Pilipinas, at be specific nga po, meron silang dalawang variant na ilalabas dito, yung standard at yun nga po yung naka turbo engine. So ano nga ba ang pagbabago ng dalawang yon? Syempre guys, doon nga po sa naka standard version guys, kung ano po yung makina ng version 2, yun din po ang gagamitin na makina doon nga po sa version 3 2025 model na version 3. Yun po ang isang malaking pagbabago, yung tipong binago nga lang po yung kanyang physical appearance, yung kanya nga pong cuts and edges, saka yung pagiging compact and more sporty looking. Pagdating nga po sa physical appearance, standard version and yung turbo engine na version nga guys, walang pinagbago, parehas na parehas siya, pero mas malaki pa rin po ang pagbabago ng turbo engine. Sa turbo engine nga guys, siya nga po is naka TFT panel gauge, pero doon sa standard guys, siya nga po guys is same pa rin po na naka digital, same sa mga old model niya, pero maganda na rin po yung pagkakadesign sa kanya, digital panel gauge pa rin po siya. Syempre pagdating sa braking system guys, naka ABS nga po yung naka turbo engine, and syempre po both side po na naka disc brake yun. Same din po sa standard version guys na both side po na naka
disc brake din siya. Wala pong traction control yung standard version. Ang traction control guys is naandun lamang po sa turbo engine version. Syempre pagdating sa suspension guys, yung suspension nga po ng version 1, version 2, same din po ng suspension yung version 3 standard version. Pero dun nga po sa turbo engine version, iba nga po ang kanyang suspension. Mas maganda nga po ang rebound at mas unique nga po ang itsura. Kamusta naman sa kanyang presyo? Syempre guys, mas malaki nga po ang agwat nung SP model. Ito nga po guys, yung turbo engine, dahil ang presyo nga po nung naka turbo engine po is nagkakahalaga ng 163,900 pesos. At doon naman po sa standard model, iko-correct ko nga pala guys, no, yung standard model nga pala is hindi pala po naka ABS. Yung standard model po is nagkakahalaga naman ng 125,900 pesos. Kaya may choice ka pa rin. Kung hindi mo kayang bilhin yung 163,900 pesos na naka turbo engine nga po na Aerox, well, pwede ka namang mapunta doon sa standard model na abot kaya pa rin guys, at hindi pa rin po nailalayo yung presyo niya doon nga po sa kanyang old model na version 2 na available na po dito sa Pilipinas. Pero speaking of available, yes po, available na po ang motorcycle na yan dito sa atin. Naandito na po sa Pilipinas at dinadala na nga po yung mga unit nito sa iba't ibang mga Yamaha outlet para nga po maging available na to at makakuha na tayo. Pero syempre guys, may official pa rin po na announcement patungkol nga po sa motor na to kung kailan talaga pwede na tayo makapag-avail. Pero ito po is malapit na, dahil pagpasok nga po ng August, magiging available na ito ang Yamaha Aerox 155 2025 model version 3. So guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.